the beams of blue and light, I beneath truth and light. Seeing him face to face, wandering space and shades, in my solitary life, His words resound for all who's right. We are echoes of Christ's voice, we are echoes of Christ's grace. There is countless final destiny, with our faith which holds us true. In the Virgin Mary who intercedes for us, we are echoes of Christ's voice, we are echoes of Christ's grace. There is countless final destiny, with our faith which holds us true. In the Virgin Mary who humbly prays for us, we are echoes of Christ's voice, living echoes of Christ's grace. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. For love that will lead to sorrow and pain. A love that will never die restrained. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and Spirit to help us through the years. Life can be so lonely when nobody cares. Life can be so empty when nobody shares. When we bring ourselves both time and again, the happiness of Christ will live within. Nasaan ka man, Sino ka man, lahat tayo tinatawagan na ipakilala si Kristo, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at muli ay maging instrumento ng kanyang pag-ibig at awa para sa lahat. sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng kanyang mga turo at kautusan, sa Ikaw, pang-araw-araw nating buhay, si Kristo ang salita at tayo ang kanyang alingaw-ngaw. ikaw, Ako, tayong lahat, we are echoes of Christ. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta ka na po, Sister Maribeth? Eto Namiss ka po. namin. Mag-alok nawala, nagpakadalubhasa. Kaya hanggang ngayon, ito ay medyo kumakahol-kahol pa. Pero maraming salamat sa mga panalangin na itaguyod po ang pag-aaral. Yun po. Nais po namin din bumati na po kaninang maghapon po ay isinagawa po natin ang closing ng Catechetical Month ng ating diocese. At congratulations po sa ating mga awardees na catechist bilang pagsaludo sa inyo sa Jubilee for Catechists na itinalaga ngayong buwan na ito ng Setyembre. At Sister Maribeth, na mapalad tayo kapag isa sa ating mga panauhin ngayong gabi ang isa sa mga awardee. Yes, we are blessed.
Sister Len, nung isang buwan, maganda rin naging talakayan ng Echoes of Christ. Pwede bang bigyan mo kami ng review? Ano ba nangyari? At sino mga naging panauhin natin nung nakaraang buwan? Siyempre, alam mo naman, nung nakaraang buwan, masasabi natin napakamalaman sapagkat pinagdiwang natin yung Jubilee for Consecrated Person. Kaya ang ating mga ka-Ecos ay nakita na naman yung mga iba't ibang kulay ng kamadrehan. Naging panauhin natin sila Sister Maria Altay Alfonso ng St. Paul at syempre si Sister Jennifer Orit ng SDS at si Sister Jovi Villarreal na Holy Spirit. Yan. Yes. At syempre, ang topic natin ngayon, mga nagtalaga kay Kristo, saksi ng pananampalataya at pag-asa ng mundo. Okay. Sister Len, kabilang tayo doon sa pagiging saksi Yes. at bilang pag-asa ng mundo. So sana araw-araw yun ang paalala ng ating presensya sa mga taong pinaglilingkuran natin. At ngayong gabi na to ay isa din sa mga simbolo ng pag-asa ng mundo ang ating mga panauhin. Pero bago tayo dumako dun sa mga kwentuhan natin na may kwenta, tayo ay simulan muna natin sa isang panalangin at pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Kami po ay lumalapit sa inyo ngayon na may pusong mapagpakumbaba at puspos ng pasasalamat. Salamat po sa biyaya ng aming binyag na nagbigay sa amin ng bagong buhay bilang mga anak mo at mga alagad ni Kristo. Panginoon, basbasan mo po ang pagtitipong ito. Naway maging malinaw sa amin ang aming misyon bilang mga binyagan, ang maging tagapagpalaganap ng mabuting balita, maging ilaw sa gitna ng dilim, at maging saksi ng pananampalataya at pag-asa sa aming kapwa. Inihiling po namin ang lakas ng Espiritu Santo upang aming maisabuhay ang iyong salita, maibahagi ang pag-ibig ni Kristo, at magsilbing buhay na ganda ng pag-asa sa mundong aming ginagalawan. Panginoon, samahan mo kami sa lahat ng aming gagawin ngayon upang ang aming pagninilay, pakikinig at pagbabahagi ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sister Lynn, napakaganda nung ating binasang Word of God. Tungkol to sa mga pagtawag sa atin at ano pa ba yung mga wonders pang ipapakita sa atin ng Diyos. At yung panauhin natin ngayong gabi ay nakaranas ng wonders na yon. So, Lalo na ng kanilang mga pagtawag. kaya huwag natin patagalin. Tawagin na natin sila pagpakilala. So po, ang una nating panauhin po ay galing sa Vicaria ng San Diego de Alcala, Valenzuela. Siya po ay mula sa Parish Renewal Experience. Walang iba po. Pinakikilala po namin si Brother Joseph Cruz. Magandang gabi po, Brother. Magandang gabi po, Sister. No? Opo. Correction lang po. Galing po sa parokya ng San Isidro Labrador sa Malinta. Ano po? Sa Vicaria po, bale. Vicaria ng San Diego de Opo. Alcala. Opo. Salamat po. Welcome po sa Echoes of Christ. Welcome po. Ang ating naman pong ikalawang panauhin. Yan. Ay walang iba. Mula po sa Cursilyo. Ayan. Alam ko yung ating mga ka-Ecos nakaganap na dito sa Cursilyo na walang iba kundi si Sister Basilia M. Lopez. Magandang gabi po, Ate Bessie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ate Bessie po, isang kursilistang katikista. Mula po sa
Ayun na nga eh, ang hirap ng ano no. Yung akin pong pagiging konsilista, ginagampanan ko po yan sa San Isidro Labrador. Ang akin pong pagiging katekista, ginagampanan ko po yan sa Our Lady of La Salette kasi nandun yung bahay ko. Eh hindi po ba parokya namin dati is San Isidro? Kanya medyo pareho na lang pong ginagampanan hanggang makakaya. Ate Bessie po. Ako. Sa diocese po, kayo din ang gumaganap. Salamat po sa paglilingkod. Ako. At ang pangatlo po nating panauhin na po, kinalulugod namin ipakilala, matagal namin naging kasama at patuloy na sinasamahan kami sa misyon ng pagiging katekista. Siya po ang ating awardee kanina sa Catechetical Month celebration no po, mula po sa parokya ng San Ildefonso Parish, Higinto, Bikarya ni Santiago Apostol, mula sa Pasca, si Sister Maria Socorro Pagya. Magandang gabi, Ate Cory. Magandang gabi po, Sister Len, Sister Maribeth. It's good to see you. Sister Maria Socorro Pagya po, 28 taon ng katekista. At kasalukuyan din po pasabi ng Ministry of Lectors and Communicators sa loob po ng 3 taon. Congratulations, Ate Cory. Salamat More years po. of service pa po. Thank Sister you. Len, ano ba ang ating tema sa buwan ngayon? Siyempre, kung kanina, ay para sa mga consecrated person, sabi nga kanina, Isang buwan. last month yan. Ngayon naman po ay pagpapahayag ng mabuting balita, misyon ng bawat binyagan na may taglay na pananampalataya at pag-asa. Sapagkat ngayon po ay Jubilee for Commission on Evangelization. Kaya po ang ating panauhin ay ang mga lay leaders ng membro ng Commission on Evangelization. So, huwag na natin pagtagalin. Pwede po ba namin kayong hinga ng konting pagpapakilala ng inyong sarili para po sa ating mga tagapakinig na po, para makilala po nila kayo at ano po yung ginagawa ninyong paglilingkod sa inyo pong samahan or organisasyon. Unahin na po natin Yung si ano Brother, natin, opo. si Brother Joseph. Ayan, Brother Joseph. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay naglilingkod sa aming parokya, San Isidro Labrador Parish, sa Malinta, bilang PPC Vice Chairman. Sa biyaya ng Diyos, ikalawang kura ko na po ngayon, and hopefully wag na magpangatlo. At noong taong 2019 po, ay naitalaga rin kami na bilang ako at ang aking may bahay si Ate Teche Cruz ay naitalaga na bilang Diocesan Chair Couple ng Malolos Diocesan Association of Parish Frex Secretariat. Nung una ay nangangapa pero very challenging dahil our goal is to visit all parish na nagkakandak, nagsasagawa ng parish renewal experience every weekend. At nakikita namin na talagang kulang na kulang yung aming katawan para masubaybayan, magabayan yung mga pagpapadaloy, pagdaos ng klase ng parish renewal experience sa buong diocese. Yun po. Opo, laki din po ng sakop niyo, no po. Totoo po iyon. Apat na distrito po, 10 bikarya. Opo. Thank you po sa pagpapakilala. Ate Bessie, although kilala ka na namin, para din yun sa iba nating guest kasi sigurado may guest tayong nagaling din sa ibang samahan at nasa ibang lugar po. Opo, pasensya na, pinapatay ko kasi Lola Day po ang Saturday ko. Kanya yung mga apo ko may background pa umanhin po. Ako po bilang isang katekista, chairman po ng, lagi naman kasama sa puso ko kasi pagiging katekista. But being the chairman of Diocesan Concilium Movement, yun po yung aking mabigat na ginagampanan sa ngayon sa ating diocese. Siyempre po sabi nga ni Brother Joseph, 10 bikarya, 4 na distrito. Medyo mabigat po kasi
kumbaga talagang yung maraming pagsubok. Ang una na nga pagsubok ay yung signal. Po ba signal? Ah, napakarami, kumbaga sa akin pong experience dito sa paglilingkod na ito, parang mabigat yata yung cross na ano sa akin. Pero sa tulong ng mga pare na malalapit sa atin, nakikerry pa po siya. So, being the first woman chairman ng Cursilyo in 60 years sa diocese, mabigat po. Kanya, ayun, tsaka alam niyo naman yung history ng Cursilyo, medyo nagkaroon siya ng mabigat na ano ng mga nakaraang panahon, and hindi ko maintindihan bakit sa akin pa ito napaatang bilang babaeng namumuno, mabigat po. Pero kinakaya pa sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. At yun nga sa November 15, invited po kayo sa 60th anniversary ng ating Cursilyo sa Diocese. Katulad ng edad ko, senior na po ito. Congratulations po. Magsi-senior na pala po ang ang Cursilyo. From 60. Mm-mm. Nako. Thank you, Ate Bessie. Siyempre, hahabulin niya ng Paska. Di ba ba? Last year naman, ang Paska ay nag-celebrate po ng 50 years. So, 10 years pala ang pagitan ng Cursilyo at ng Paska. So, mula po sa Paska, ayun po, maaari po magpakilala si Ate Cory. Bilang isang katekista naman po, ang po ay, aside from nabanggit ko na kanina, 28 years in service. Sa kasalukuyan po, ako ay nanunungkulan bilang pamulo sa parokya ni San Ildefonso. Sa Vicaria naman po ay kasalukuyan nanunungkulan bilang hingat-yaman. Sa diocese, parang ang tanda ko po at nung nag-40th year ang Paska, hanggang nag-50 years na, di pa napapalitan, no? Parang di tayo nag-election na ganang Sabi ni Mother, no, tatanda na, eto pa, tumanda na ako dito sa sa diocese. Tapos, member din po ako ng PSP under the mentorship of Sister Che. So, siya ang aming coordinator dati sa Vicaria ng Plaridel. Siya yung unang nagtatag ng mga PSP sa Vicaria. Thank you po sa pagpapakilala. So, simulan naman natin yung totoong kwentuhan. Alam po, Sister Maribeth, minsan na itatanong to ng mga ka-egos natin na ano kaya ibig sabihin? Kasi lahat naman po tayo, alam na lahat po tayo ay binyagan. Kaya minsan kung ako mismo natatanong ko sa sarili ko ano ba yung binyag para sa akin? Kaya itong ating mga guests ngayon, parang yun din ang gusto ko itanong Ano ba ibig sabihin para sa inyo nung inyong binyag? At paano po ito nagiging tanda ng misyon ninyo bilang Kristiyano? Unahin na po natin si Ate Cory. Kasi siya po yung nahuli. Kaya nga siya naman po una. Ayan. Si Cory. Very timely yung question. Diba kanina kasi dun sa talk ni Father Crisostomo, no? Diba? Nabanggit niya yung binyag. Sa akin naman po, ang binyag is my reward. Ang aking muling pagsilang mula sa patungo sa grasya ng Diyos. Paano ako ay nilinis ng tubig ng binyag mula sa kasalanang mana. At ito rin ay isang pag-akon. So, kung dati, tubong sa kasalanang mana, sa pamamagitan ng binyag, ako ay muling umakon. So, isa po siyang muling pagsilang, isa rin siyang pag-akon sa akin. Dapat po. Thank you, Ate, for sharing. Yeah, amen. Siyempre, ipapagitnaan natin. Brother Joseph, yan. So, ang binyag po, nung i-forward sa akin itong questionnaire na ito, pinagninilayan ko, siguro, simpleng
sa simpleng pagpapaliwanag para bang ito ay passport, no? Whenever you travel to different places, dapat meron kang ipakikita eh. So kaya ito nakita ko na ito ay sumasagisag sa isang tatak ng pagkakakilanlan o pagkakakilanlan ng isang tao na pagiging kabilang dun sa tunay at iisang simbahan na itinatag ni Jesus. At at nakapaloob din doon yung pakikiisa sa misyon ni Kristo. Thank you po. Napakasimple ng sagot niyo pero makakapag-reflect ka po dun sa passport. Totoo naman nga po, wala pa po kaming passport pero meron pala tayong passport. No, yung binyag. Thank you po, Brother Joseph. Ate Bessie. Sa akin naman po, ang binyag parang tinake ko ito bilang sagrado at isang matinding pananagutan. Why? Kasi nang ako'y binyagan, nang ako'y maging katekista, lumalim pa ito at doon ko nalaman na sa ating binyag ay tayo'y kaisa ng ating Panginoon sa kanyang misyon, sa kanyang pagiging pari, hari at propeta. At tayo bilang mga lingkod, paano mo masasabi na sa misyon na yon ay paano ka magiging pari kung ikaw ay ordinary lang naman na kumbaga as layman. So, siyempre sabi nga po, pari, so ikaw ay dapat mapanalangin. And it's not ikaw lang yung ipapanalangin mo at bilang leader na experience mo everything na hindi pala talaga kailangan ikaw lang. Papanalangin mo yung mga kasama mo or else hindi magiging maayos ang inyong kilusan. So, kailangan mapanalangin ka bilang isang Kristiyanong leader sa iyong sa pagdadala mo ng misyon bilang pari. Hari, paano ako nagiging hari? Dapat, sabi nga, set as the example of a good leader. So, dapat nakikita sa iyo ang lahat. So, na ikaw ay maayos. Hindi yung hari ka bilang, leader ka nga, pero anong gagawin mo? Maghahari-harian ka ba? Hindi pala ganon. Kailangan, sabi nga, follow the leader. Maghari ka bilang ikaw yung manguna sa mga gawain, sa mga gampanin, at sa ikaaayos nito. Propeta, sabi nga, i-share mo yung mabuting balita, magandang balita. At sa akin naman pong palagay, in my own little way, sa aking pagrorolyo, or sa pagbabahagi ng mabuting balita, kahit pa paano, nagagampanan ko naman po ito sa kaliitan ko. Yun po. Opo, yun yung ating mission ay may kasamang pagiging responsable. No po, kaya nung bininyagan tayo, hindi sapat na binusan lang tayo ng tubig, kundi may higit pang paalala sa akin dito bilang maging responsableng Katoliko. Thank you po for sharing with us your symbol ng pagiging binyagan. At sa inyo naman pong pang-araw-araw na buhay bilang mga binyagan, bilang mga Katoliko, paano po ninyo na ipapahayag yung mabuting balita sa pamamagitan ng inyong pong salita at sa inyong pong mga gawa at kilos? Anyone po kung sino gustong maunang mag-share? Ate Cory? Siguro po sa akin, sa akin po, pag-iwalay ko po yung sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng gawa. Syempre bilang isang katekista, kung paharap tayo sa mga bata, nagtuturo tayo ng mabuting balita. So sa ganitong paraan, nagagamit ko yung biyaya na pinagkaloob sa akin at yung aking tungkulin bilang isang Kristiyano na maging sa simula pa lamang pagkatapos ng binyag ay katekista na tayo. Di ba? Bawat binyagan dapat po ay maging isang katekista. Maging tagapagpahayag, tagapagturo ng salita ng Diyos. Gayon din naman, sa akin naman po gawain bilang isang lektor at commentator. So, nandun po yung pagsasalita. Pero ako po,
sa simbahan, more on commentator eh. Hindi ako masyadong na-schedule bilang isang lektor. Sa pagsasalita rin po, sa magiging kasapi rin naman ng PSP. Yan di po ba? Sa pagbibigay ng mga seminars, sa mga IFS, sa recollection, no? So, sa ganung maraan ay nagagamit ko yun, nagagampanan ko yung sa salita. Sa gawa naman po, siguro dun sa ako pagiging mabuting halimbawa na bilang isang leader, see to it na hindi ako yung leader na pinaglilingkuran. Kundi gusto ko ako yung leader na naglilingkod. Sabi nga ay serve humbly. Na hindi yung nakakapagpalaki sa akin ng ulo yung aking posisyon. Kundi ginagamit ko to na isang opportunity para makapaglingkod sa aking kapwa. Salamat po. Amen. Thank you po for sharing. Sino po ang gustong sunod na magbahagi? Ay, si Brother Joseph. Siguro ako na, sister, ano. Opo. I spend most of the time ngayong mga panahon ay bahay, simbahan, komunidad. Katulad ni Ate Bessie, parehos na rin kami senior eh. Kaya yun ano. Sa loob ng bahay, bagamat yung aming mga anak, 3 anak, ay mga all professionals na and on their own field. Pagdating dito sa bahay, siguro nakasanayan ko na rin na hindi kami umaasa sa kanila in as much as we can, katulad ng halimbawang simpleng pag-iimis sa bahay, pagluluto. At sa pagluluto, ginagawa ko yun ng buong may pagmamahal. Sabi nga, di ba, kasabihan, pagka ang nagluluto ay nakasimangot, for sure, hindi sasarap ang pagkain. Pero pagka ang pagkain niluluto mo ay punong-puno ng pagmamahal, for sure, maliligayahan yung kakain. So, ganun kasimple na sa pang-araw-araw na buhay sa loob ng tahanan. Sa simbahan naman, ang pagtugon sa mga kamanggagawa sa loob ng simbahan na nandoon nakapaloob yung kababaang loob sa kabila ng posisyon na kinabibilangan ko o yung aking katungkulan sa kasalukuyan. Kung kaya kong pangunahan ng mga gawain, pinangungunahan ko. Sabi nga ni Ate Bessie kanina ay leadership by example. So, napakahalaga din kasi noon. Doon nakapaloob, makikita, masusukat yung kababaang loob. Sa komunidad naman, kung yung pakikipagkapwa ay napakahalaga. Lalo na yung kapitbahay mo sa panahon ng kagipitan, sila yung tutulong sa iyo. Well, in fact, nasubok na sa isang pagkakataon na kami ay nagbibigay ng panayam sa DRT. Kami ay taga Valenzuela pero nagbibigay kami ng panayam sa DRT. Nag-iisa lang yung aming bunsong anak dito ay naaksidente sa loob ng bahay. Tumama ang kanyang baba, nag-blackout, pero malakas ang loob ng bata. Nung magising siya, kinompose niya yung sarili niya, tumawag sa amin. At ang unang-unang sumaklolo yung kapitbahay. So, ibig sabihin, kung hindi ka magtatanim ng magandang traits o magandang pakikisama sa iyong kapitbahay, lalo sa komunidad, ay hindi mo makakamtan din yung o hindi nila masusuklian. Sa simple halimbawa na kung may mga kapitbahayan kami rito sa aming lugar na hindi rin naman ganun ka well off, kung ano meron kami, ibinabahagi namin sa kanila. So yun ay sa ganung pamamaraan nakikita namin o nakikita ko personally, nagagawa ko personally, yung sa pang-araw-araw kong buhay ay nakikibahagi at pagbabahagi. Yan. Thank you po. Striking sa akin po, brother, yung sinabi niyong kayo na yung nangunguna. No po? Kasi minsan pag tinanong nyo, any volunteer sa ganitong trabaho, wala po eh.
na po, magtuturoan, magtitinginan pa. Pero pagka ikaw na yung nanguna, parang yung members po ay mahihiya nang hindi kumilos, di ba? So, thank you po for sharing, Brother Joseph. Ate Bessie, kayo naman po. Sa akin naman po, yung sa pang-araw-araw mong buhay, siyempre medyo maedad na sa paglilingkod, nasanay ka na parang used ka na sa ganun na guide. Alam mo, sinurrender mo na yung sarili mo, ang buhay mo sa Panginoon, sa paglilingkod, yung routine mo, pagsimba mo, kung hindi man everyday, but every time na nagsisimba ka, na-absorb mo yung salita ng Diyos at na-apply mo yun mismo sa iyong daily life. So, kumbaga, kung guided ka ng ating Panginoong Diyos, talaga namang maayos kang, you are true to your words. Kumbaga, guided ka nga So, nung araw na hindi ako lingkod, may katapangan po ako Masyado akong and paminsan-minsan nararamdaman ko naman yung pagiging matapang kong leader at minsan nagsasorry naman ako sa mga pero minsan gusto rin naman ng iba yung mga ganong klaseng pamumuno. Pero I see to it na yung yung salita ko, totoo ako sa aking sinasabi. Yun po yung sinisiguro ko sa sarili ko. At yun po naman ay pinag-iisipan ko rin at na dapat nasa maayos yung totoo ka sa salita mo at ito ay patungo sa kabanalan. Kumbaga. And yung sa sharing naman po, sinishare ko yung aking whatever blessings na meron ako, sinishare ko po yan, sample ko lang. Nahirapan po ako sa nasabi, ibaba ang kursilyo sa mga parokya na nangangailangan na to. 121 na parokya, 3 lang po ang kursilyo house. Paano kaya yon? Maraming kursilistang nagkaklase sa mga classroom, daycare school. Kinakabahan ako kasi yung mga barangay, may mga barangay na hindi naman po sila Katoliko. So, at saka maaawa ka sa masisipag na kursilista. Gustong-gusto nilang magpaklase at ginagawa nila yun sa eskwelahan. So, medyo kaiba ang kumbaga yung ambience doon. Napakahirap. At baka mapahamak pa yung mga teacher kasi ginagamit nila ang mga lugar na hindi naman talaga may tuluyang pahintulot. Kanya naisip ko na lang po na i-share mismo ang aking tahanan kasi dalawa na lang kaming ni Doc ng husband ko na natira. Kayo pala sa finals na lang talagang dalawa. Yung 3 naming anak, they have their own life. Na nga sabi ni Brother Joseph, yung siyempre mga anak namin nag-asawa, yung may abroad, 3 lang po anak ko. So, siniyar ko na po sa kursilyo at sa katikista ang bahay ko. So, nagagamit po namin ito sa pag-aaral at sa mga iba-ibang gawain natin sa simbahan. Sabi nga po, 'di ba, sa ating pananampalataya, kailangan mong gumawa dahil ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Sister Maribeth, sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, hindi lang sa basta salita, napapakita nila, ganito dapat magmahal, ganito dapat ang dapat nating gawin. Kasi sinusundan natin siyempre yung ating number 1, walang iba kundi si Kristo. At siyempre, sabi nga magpahayag ng mabuting balita, kung mayroon muna tayong sandali, batiin muna natin yung mga kapatid din natin, mga ka-ekos natin na nagpapahayag din ng mabuting balita sa iba't ibang lugar ng bansa at sa ibang mundo. Yan. Pati na rin si Ate Josephine Faldo mula sa Abu Dhabi. Yan. Yan din si Ate Elena, Ate Amy, Ate Ellen, at si Ate Rose. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pagbati sa ating mga ka-ekos din. Sunod na pagninilaya natin si Sterling. Ano yung mga naranasan pa ng ating mga sama sa paglilingkod? Kanina nabanggit na nila yung mga medyo nahirapan sila, mga problema na. Meron po ba talagang mga pagkakataon, yung mga solid po na example, kung nahirapan po kayo sa pagbabahagi ng pananampalatayang yan? Yung ano po kayo yung mga dahilan?
Tapos paano po nyo ito nalampasan? Kasi alam ko yung mga ka-ecos po natin, baka may mga ganun din po silang nararanasan sa mga oras na to, sa panahon ito. Yan. Sino po kaya, unahin natin si Brother Joseph. Si Brother Joseph. Kasi napakarapin niyo pong ano ngayon eh. Opo. Siguro lahat naman po tayo nararanasan yung pakiramdam na ubos ka na. Yung feeling mo ay, sabi nga, sa salita natin, yung burnout, ano? Burnout. Pero mas malalim pa kasi yung ubos na ubos. Lahat naibigay mo na, lahat ginawa mo na, salita, gawa, pagkilos mo, lahat, ano? Dinanas ko ng maraming pagkakataon yon. Pero natatandaan ko yung aking nakaraang kura, si Father Bogs Ortega. Sa isang pagkakwentuhan namin, ang sabi niya sa akin, tumarating din na pakiramdam ko, ubos na ubos ako. Burnout na ako. You know what? Kung anong ginagawa ko? Nag-i-spend ako ng isang araw na ang tawag ko doon ay lazy day. Lazy day. So ano po ako ibig sabihin ng lazy day? Wala akong ginagawa. Wala akong iniisip. Kung ano lang yung available na meron diyan, makikinig ng music, manonood ng TV, without any pressure. So from there, nare-rejuvenate ko yung sarili ko, naaahon ko uli yung sarili ko, at nakakapag-restart uli ako. Siguro, isa siguro sa mga magagandang maibabahagi ko yung kinakailangan din nagkakaroon tayo ng pamamahinga kay Kristo. No? Namamahinga tayo kay Kristo. Dahil basically, likas sa tao na napapagod, likas na naiinis, pagka yung pagod na pagod ka na at dumarating pa yung maliliit na mga problema o malaking problema, lalo na yung malaking problema, for sure, talagang sasabog ka. Di ba, no? Kaya siguro the best thing ako ginagawa ko, una, nananahimik ako. At tinatanong ko ang Diyos, Lord, ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin? Or give me more strength to carry this cross para magampanan ko yung dapat na ipinapagawa mo sa akin sa araw-araw, sa komunidad, sa simbahan, sa aking pamilya. Yun po. Bagong term sa amin yung lazy day. No? Sana pwede namin magawa din yan po minsan. No po. Pero yung, minsan po kahit nasa kumbento rin naman kami, nasasabihin walang ginagawa, parang nasanay na yung sistema po eh. No po. Thank you po for sharing, Brother Joseph. Ate Bessie, kayo po, saan kayo nahirapang, ano naging dahilan, paano nyo ito na-overcome? Parang copy-paste ko na lang yata yung kay Brother Joseph. Parang, pero, Ano copy? Bawal po yan. Bawal mo po yan. parang pareho lang kami ng nararamdaman. Sa akin naman po talaga, feeling ko, malagking pagsubok sa akin ang mga yon. At paano ko siya pinaglalabanan? Napakarami po. Ang pinakamabigat doon yung kasamahan mo mismo yung, naku, sabi ko kay sister, ba't ba ako tinanong ng ganyan? Baka ako maiyak. Talaga pong nakakaiyak ang maging isang lingkod leader na you're doing everything na parang sabi ko nga, bakit kinakausap ko si Lord na, Lord, bakit naman ganon? Ang saya-saya po ng buhay ko sa labas. Yung pong social life ko nung hindi ako lingkod simbahan, kumbaga, kung i-rate mo siya 105% because sociable po akong tao. Pero hindi ko maintindihan kung ba't si Lord ganon na siya po talaga baligtad eh. Si Lord ang hindi bumibitaw sa akin. Marami na pong pagkakataon na gusto ko nang bumitaw. Yung bang masasaktan ka ng mga kasamahan mo mismo sa simbahan, yung kasamahan mo mismo sa paglilingkod, yun po yung pinakamasakit sa akin, na wala ka namang ginagawa sa kanila. Bakit ganon? Hindi mo sila, yung bang, I don't know, basta po yun yung na-experience ko na, bakit
ganun? Minahal mo din naman sila bilang kaibigan. Nakipagrelasyon ka sa kanila bilang kapatid sa pananampalataya. Pero hindi pala sila totoo. At yung ba, parang inestab ka, yung, pero pag magkakasama kayo, magkakagitian, everything ginagawa mo. And yun nga, hindi mo maisip na bakit yung iyo pang punong, minsan yung punong pari mo, ano ba talaga ang kasalanan ko? Wala naman ako maalalang ginawa kasalanan. Pero yun talaga yung, there was a time in my life na gusto ko nang umalis sa simbahan. Pero pari din po ang nagsabi sa akin, Ate Bessie, kaya mo yan. Sabi ko, ayoko na po, wala naman dahilan, masaya ako sa labas. Pero later on, na-realize ko na, oo nga, bakit nga ba ako susuko? Ang Panginoong Diyos nga, pinako sa krus, siguro naman walang magpapako sa akin sa krus. So, tanggap ko po yun, napaglabanan ko po yun at sa Adoration Chapel, doon ko po siya inilalabas. At doon po ako, paglabas ko ng adoration, parang bagong inisip ko na lang, sige, haharapin ko na lang uli kung ano man ang darating. Yun. Thank you, ate. Alam ko maraming nakarelate kay Ate Bessie. Yan. Pero sabi nga, sa mga ganong klaseng pagsubok, sabi ni Lord, mas malapit ka na sa akin. Sabi nga ni Pastor kanina, na lahat ng pinagdaraanan po natin may dahilan. At meron din dahilan kung bakit as Jesus ay hindi tumitigil sa paghapit sa atin. Yan. At para palagi tayo tinatawag sapagkat meron po siyang inihahanda para sa atin. At syempre, Ate Cory, alam ko marami pong nais ding ibahagi sa atin. Mga naging hirap sa pagbabahagi ng pananampalataya. Siguro po nung bago-bago akong katekista, kasi nung napasok po ako bilang katekista, hindi naman ako nag-IFS. So, inaniyahan ako pagkatapos, parang meron ng training sa parokya. So, yung pagtuturo, although may background ako sa pagtuturo bilang isang dating guro, pero magkaiba sila eh. Magkaiba sila. So, hanggang sa later on, in-offer nga yung IFS. So, nag-undergo ako ng training. So, sa ganung paraan, pagpusay ko naman din siguro yung aking gawain bilang isang katekista. Another hardship siguro na maituturing, nakaka-relate din ako sa dalawang guest natin ngayong gabi, yung transition of leadership. Maikukumpara ka sa dating Pangulo na sinulat ko, yun, yung hirap na makuha mo yung kanilang respeto, yung kanilang pagtitiwala, yung kanilang pagmamahal. Pero hindi ako tumigil to win them. No? Yung gusto ko pa-win ko silang lahat. At saka ang panuntunan ko as Pangulo, as leader, huwag niyo akong bigyan ng special treatment. No? Let us eat together, sama-sama tayo. Huwag niyo akong bibigyan ng matatanging upuan. Dahil di ako mataas. No? Same level lang tayo. Just so happen na meron akong posisyon. So, sa naman din, hirap naman sa pagiging member ng PSB. Yung bang struggle na pag-aaral, no? Noon talaga ang higpit ng screening bago pa maging bahagi ng PSB. 10 session, 10 talks na kailangan naaatinan mo ng tuloy-tuloy. And then pagkatapos yung haharap ka sa panel, no, na i-evaluate ka nila. So, hindi ganun kadali. Pero, I take it as a challenge. Sabi nga ni Sister tanda ko, Sister Maribeth, sabi mo, Ate Cory, get out from your shell. Kasi, I'm just a timid lady, hindi ako masyadong nagsasalita. Hindi ako tanungin, that's the time. Pero yung ikaw mo ay very vocal ako to
to speak my mind or to tell people. Pero hindi ako ganun eh. Hindi ganun yung personality ko. Pero in one way or another, na-develop ako dyan sa BSE. Na nag-work ako dyan para, yung sabi ni Sister, to get out from my shell, to get out from my comfort zone. And ako sharing. Opo, ate, ngayon hindi ka naman hindi mo na kayang bumalik sa shell mo. No, nakaalis ka na talaga doon. At ang dami mo na pong naranasan din at maraming bunga ngayon yung mga naranasan mo na yun. At you deserve yung award mo kanina. Opo, talaga sa pagiging award. Thank you po. Speaking of PSP, yan, batiin po natin ang ating mga kamadrehan na alam ko yung nanonood ngayon, especially Sister Che, ayan. Opo. Narito ang isa sa mga bunga ng inyong mga pagpapagal, Mother Cecil. At Brother Joseph, sabi nga ni Sister Che, talaga daw makikinig siya at kayo yung isa sa guest namin. No po, napaka yung pong mapakinggan si Brother Joseph. No Amen. po, ang daming words of wisdom. Sa inyo naman po, sa pagiging Katoliko nyo po, paano po din yung nagagamit yung mga biyaya at kakayahan na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos upang maging saksi ng kanyang pag-ibig, una sa inyong pamilya, sunod sa paaralan po, yung sa Paska, o sa inyo po sa komunidad? Sino po ang nais na unang magbahagi? Siguro po yung mauna na ako. Nawala na po ba ang mga signal? Oo. Ibukan tayo. Ayun po, sige Ayan. po. So, mauna na po ako. Bibigyan ko lamang po ng mukha yung katanungan. Medyo atras po ako ng kaunti. I never expect in my wildest dream po na magiging naglilingkod sa simbahan. Well, in fact, dala ng kabataan noon ay nayaya lang ako para dumalo at kumakanta, nagigitara. So yun yung naging tungtungan ko, yung unang tungtungan ko ng paglilingkod sa simbahan. At yun ay ipinagpapasalamat ko ng malaki dahil yun naibahagi ko sa mahabang panahon. Pero along the way, dahil nga nagmamature na rin, ay siguro nakita rin yung kakayanan ko bilang maging kasapi ng natatanging yung tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang. Kaya way back noong 1996 ako ay naging lay minister, so medyo nag-upgrade. So yung sa pagiging lay minister, isa sa mga challenge din kasi yung pagdadala ng komunyon sa mga may sakit. Well, in fact, meron ngang kakatawang kwento dito sa amin sa lugar namin na merong isang non-Catholic o sabihin na hindi naman talaga pinapractice yung pagiging Catholic, parang pagano ang dating na nabansagaan pa ako na ako daw yung pumapatay doon sa mga may sakit na dinadala ng komunyon. Well, totoo naman yun, ano? Kasi yun naman talaga yung layunin noon eh. Yun yung objective na maihanda sila sa pagharap sa Panginoon. So, noong mga panahong yon ay dahil nga nandoon na ako sa paglilingkod bilang lay minister, nandoon na rin, nakapaloob na rin doon yung pagpapalalim ng pananampalataya. Nagkakaroon ng tao ng pagpapanibago hanggang sa napunta na nga kami bilang parish chair couple sa San Isidro, Labrador, at doon nagkaroon ng challenge. Doon kinakailangan equip na namin yung aming sarili. Kaya for a while nag-aral ako sa Diolicatma Center C, siguro for about 2 semester. Pero I don't know, dinala ako ng banal na espiritu, kami mag-asawa, dahil noon nga ako lang yung nag-aaral, pero dinala kami ng banal na espiritu, kaming mag-asawa, na makapag-aral, mabiyaya ang makapag-aral sa Divine Word Seminary sa SBD Tagaytay ng Theological Studies, and then from there on the rest is history. Kaya siguro talagang nakita ko kung paano gumalaw ang Diyos eh. Ihahanda kanya bago kanya ihahayo. Kaya ngayon yung isang biyaya siguro na
yung pagiging tunay na saksi ng ating Panginoon dahil siya mismo ang gagawa ng paraan kung paano kanya magiging saksi. End of sharing po. Apo. Amen. Ibibigay talaga po ni Lord yung biyaya. Tumugong ka lang po doon sa kanyang pinapagawa. Apo. Yes, yes. Thank you po, Brother Joseph. Ate Bessie. Naka-ready na sa Mm-mm. Doon ko na lang din. Si Brother Joseph, parang binibigyan lang ako ng idea, no? Sa akin naman po, kaibigan po kami niyan. Sa akin naman po, ang ano ko doon is, dapat feeling in love ka all the time. Kahit paminsan-minsan nagagalit. Pero, ang ending pa rin dapat is love. Kasi nga, di ba, kung in love ka, mas konti ang gulo. Mas marami ang magaganda. Show your love to your family, to your friends. At ako naman po, sabi ko nga, when it comes to my family, ako yung lingkod or ako yung tao na mas inuuna ko talagang iparamdam yung pag-ibig or pagmamahal ko sa aking pamilya. Kanya nga yung mga anak ko na yung tatlo nga lang sila, yung dalawa kong anak, siyempre, naging lingkod din naman po sila, kanya lang nga yung mga work na. Kasi minsan yun ang problema sa pagiging lingkod, kung hindi nakita sa'yo ang kaayusan at hindi mo na ipadama sa kanila yung pag-ibig ng paglilingkod or pagiging isang maayos na Kristiyano, paano ka paniniwalaan mismo ng family mo? Kanya sinasabi ko sa sarili ko at talagang tinatako sa sarili ko na masira na ako sa lahat ng tao. Huwag lang akong masira sa Diyos at sa pamilya ko. So yun po yung aking paraan ng pag-share kasi minsan 'di ba yan na nagiging problema na yan mabuti sa simbahan, hindi naman mabuti sa pamilya. Kanya palang nasasaktan ako din sa mga nakikita ko na gano'n na bakit nga ba, pero sa aking sarili talagang sinisiguro ko na dapat ipakita mo muna sa family mo kung paano ka bilang isang totoong na lingkod at sa family at sa iyong kapwa. Yung sa pagiging totoo ko nga, at least may tatak ka na yun ka. Hindi ka yung, kumbaga, ayoko kasi matag na plastic naman yan eh. Mabuti lang yan pag sa harap ng mga pero yung totoong personality niya hindi. So ako po ay pinapakita ko yung pagiging isang tunay na lingkod at yun po, sinishare ko yung everything muna sa family at sa aking mga kaibigan. Kanya nga isang sample ko doon, ba't kaya ganun? 139 po, 339 po inaanak ko, 167 binyag, isang kumpil. Ano yan? Kanya sabi ko, siguro naman yun, pagpapakita na rin minsan ng, baka nga mabuti ka rin in your own little way. So that's how I express my Apo, totoo po yun. Minsan sa pamilya ka po unang susubukin upang mahamon ka paano ka ba mamumuhay ng ayos bilang Kristiyano. Thank you po, Ninang Bessie. Speaking of ninang, di ba sabi mo nila, dapat ako kunin mong ninang, yung makakasiguro ka ng iyong anak ay Yes. mas mapapalapit sa Diyos kasi tuturo ng ninang kung hindi yung pananampalataya. Kaya yung mga kaikos natin na napakarami pong inaanak ngayong Pasko na alam niyo na marami nagtiwala sa inyong pananampalataya. Yan. Okay, thank you at Ninang Bessie. Meron tayong ninang. Ate Cory. Mga biyaya naman po, siguro, biyaya, materially, hindi po ako madamot. Hindi ako madamot. Kaya nga, nung naunawaan ko dati, I don't like my name, Socorro. It sounds like hindi maganda. Pero alam niyo po, nang maunawaan ko yung kahulugan ng salitang Socorro, ito pala ay isang salitang Espanyol na sa Tagalog ay saklolo. So, it rings a bell to me na, para ba ang evaluation ko whenever na ako ay tinatawag
someone is calling my name for help na para tumulong. Kaya wala na kon, no? Kaya pala kami, sabi ko, tatlong Maria kami sa pamilya. Maria, ako, Maria Socorro, Maria Fatima, Maria Cristina. Sabi po, at saka talaga rin naman, nung ako po ay walang anak, eh talagang humingi ako ng pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. So, when it comes naman po sa biyaya ng talento, yun po, mahilig din talaga akong magbahagi, mahilig akong mag-share. Hindi ako mapagdamot whenever I have a new learnings, I see to it na may ibabahagi ko sa aking mga kasamang katekista. So sabi ko nga, di mo ba dati doon, yung sa evaluation, kapag diocesan evaluation, nagpupulat mga pangulo. Tapos parang nagkakaroon ng competition sa presentation. Sabi ko, ayoko nung ganon. Ayoko nang merong puhubos na merong kaangat. Ang katatiran ko sa sarili ko, kailangan sabay-sabay tayong aangat. Sabay-sabay tayong matututo. Kaya, ayun, when it comes to new learnings, no, magbahagi po ako. PowerPoint dyan, no, pwede mong gamitin yan. Basta nag-approach ka sa akin, use it. Okay? Sa pamilya, tatulad naman ang aming pamilya, tatatulak naman ko kayo sa pamilya, no? So there was a time na nagkaroon din ako ng problema, no, sa pamilya kasi ang katwiran ko, kapag meron ako mga dadaluhan, Nawala na si Ate Cory. Sister Lynn, kanina nabanggit ni Ate Cory yung Christian name. Na ako din na nung maliliit kami sinasabi ni Mama kung ano ba, bakit pinangalan sa amin yun. Oo, kasi yun pala nung naging madre na ako, yung name natin talaga ay merong kasunod na mission. No? So, sa mga ka-echos natin, yung mga Christian, given Christian name nyo po, nung bininyagang kayo, find what is your mission na po sa ating inang simbahan. So medyo nawala po yata ang ating mga guests. Pero alam mo, Humina po ang Opo. signal. alam mo, Sister Maribeth, totoo nga yan, yung sinasabi niyo. Kaya medyo kaiingat po tayo sa pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. Minsan natanong ko rin po yan eh. Kasi, di ba, Edelina po yung pangalan ko. Eh, wala po dun sa, ng Kalendaryo. Kasi pinagpunan po niya is Eduardo, Catalina, saka, iba. At sabi ko, bakit ganun ang pangalan ko? And then one time, sabi ko doon sa formator ko, nung nire-research ko talaga yung pangalan ko, hindi ko makita. And then, naginip talaga ako sa Maribeth. Kasi nga, siguro masyado ko. And then, may nagsabi sa akin, meaning ng name ko is, someone who is looking for God, searching the glory of God. Tapos, kaya, Tinanggap mo na pangalan mo. tinanggap ko. Kasi madre ako after that. Sabi ko, may connection. Sige. May connection. Thank you, Terlen, for sharing your Christian names Ayan. meaning to us. Gusto ko nga tanongin ating mga ka-ecos ngayon eh. Kaya siguro shout out muna sa kanila. Kay Ate Fatima, kay Ate Emily, Ate Emmy, Ate Cecilia, Ate Winnie, Ate Tricia. Ayan. Alam ko, medyo itanong nyo na rin po, at kaya yung ibig sabihin na aking pangalan? Baka ito talaga yung mission ko. Ayan. Nakakonect doon. Nawala na si Ate Cory, hindi na natuloy. Pero ang ganda ng pagkakaano. Parang si Ate Cory ang kailangan sa klolo. Nawala si Ate Cory. Sister Len, tuloy natin. Amen. Ano po kaya yung mga halimbawa, ang mga halimbawa sa inyong buhay na nagbibigay po sa inyo ng inspirasyon upang ipagpatuloy itong mission ninyo bilang binyagan? Kaya dalawa na lang po muna sila. Unahin ba natin sa Ate Bessie ngayon? Ayan, Ate Bessie. Basilia po, speaking of Opo. name.
Nakakatuwa si Sister Cory, no? Sa akin po talagang ang aking ano tawag doon, huwaran, aking tinitingnan talaga po si Lord. Siya yung aking inspirasyon na pag ako ay dumarating sa panglulumbay, sa panglulumo, sa galit, lagi kong naisip ang Panginoon nga natiis niyang ibigay yung buhay niya. Natiis niya yung mga, 'di ba, yung mga haplit sa kanya and everything sa Corsilio Rolyo 13 yan eh. Ah, pag naaalala ko yun, naiisip ko na isa siyang kumbaga siya talaga ang magiging inspirasyon mo sa mga sakit na nararanasan mo, sakit and sakit. Talaga pong ang ating Panginoon lang. Pero yung sa totoong buhay, sa kursilyo, wala naman akong masyadong ano kasi nagisnan ko yung kursilyo, yung mga anong tawag doon, nag-mold po sa akin, mga ano, mayayaman, kanya, mga ex-mayor namin, principal namin sa lugar namin sa Laguna, yun po ang nag-mold sa akin, kanya, medyo kaiba yung level nung aking nakagisnan sa konsesilyo. Pero nung ako ay magpaska, ang naging inspirasyon ko ay isang sister na ano na naglalakad siya ng 3 to 6 kilometers para magturo lang. Tapos hahabol siya sa meeting namin na pawis-pawisan talaga. At nung nakita ko siya, sisters, parang naisip ko na tingnan mo tong sister na to, ganun siya naglilingkod, ganun niya pinapakita ang paglilingkod. Samantalang ako, hindi man lang yata ako pinapawisan kasi nagtuturo ako na nakakotse, hindi ako para kanya sabi ko, hiyang-hiya naman ako sa sarili ko. Kanya simula po noon, naging unti-unti nagiging mabuti at maayos na ako, katikista. Unti-unti nagiging maayos na po akong konsilistang lingkod. So, yun po sila ang Panginoon at yung kasister kong yun na walang-wala na naglilingkod pa. Siya po yung naging inspirasyon ko sa akin, sa buhay paglilingkod ko. Thank you po. Hindi ka makakakopya ngayon, Ate Bessie. Ikaw ang una. Opo. Si Brother Joseph po. Thank you, Ate Siguro po Bessie. sa akin ay base sa karanasan. Kami po kasing magkakapatid ay pinalaki ng aming ama ng yung pagiging OFW niya. So whenever he go back dito sa Pilipinas, natatandaan ko noon na pupunta kami ng simbahan, nagsisimba, kung wala mang misa, luluhod, darasal, tapos noon ay sama-samang kakain. So ang aking ina naman, nung nabubuhay pa, she is a Black Rosarian. So, kaya lang, wala na nga sila ngayon sa buong ito. So, sa kasalukuyan, kami mag-asawa, ang aking may bahay at ang aking mga anak, ang aking inspirasyon sa aking patuloy na paglalakbay na ito. Buhay pamilya, nakakatakot, merong fear, lalo na ng mga panahon na nagpapalaki na kami ng anak. Kaya yung fear na iyon ay ni-reverse ko siya, ginawa namin na maging inspirasyon at maging inspirasyon yung yung paglilingkod namin sa simbahan, makita ng aming mga anak. Yun lang ay nakikita ko na malaking factor na iyon para mamulat sila sa buhay din sa parokya. At meron pang isang tagpo sa buhay namin mag-asawa dahil nagpapaaral kami noon, nasa kolehiyo. Ang aking may bahay ay nakapagtapos ng pag-aaral at meron siyang picture na nakatoga. So ako din naman po ay nakatapos ng engineering, pero I never step on the stage, no? Dahil Octoberian. So hindi rin ako nakapag-picture noon. Kaya sabi ko,
para ma-inspire, magkaroon ng inspirasyon yung mga bata. At siguro ang Diyos na rin ang gumawa ng pamamaraan. Yung aking picture dito sa Zoom na nakatoga, ayun yung larawan nung magtapos kami ng theological studies sa Divine Word Seminary Tagaytay. At nung kami makapagtapos na, so nilagay ko yung aming larawan na mag-asawa doon sa lamesa o parang patungan ng TV na malapit doon, naka-display doon. And true enough, yung tatlong anak namin ay naglagay din ng larawan ng nakatoga sila. So, what I'm trying to say is, bagamat nai-inspire sila sa amin, kami rin nai-inspire sa kanila. Dahil, kumbaga, ginagawa nila yung dapat nilang gawin para magkaroon ng kaligayahan. At the end of the day, magkakaroon ng kaligayahan, mafulfill yung joy. So, yun, kaya nga, very vital din kasi yung pamilya, lalo't sa paglilingkod. Well, in fact, marami nakakalungkot man, pero katotohanan na naglilingkod si nanay, naglilingkod si tatay, pero yung mga anak ay hindi kasakasamang naglilingkod. Sana dumating yung pagkakataon na yung buong pamilya ay yun, no? Dahil yun nakaka-inspire yun na pag nakikita mo yung isang pamilya na lahat sila nagsisimba sama-sama, naglilingkod sa simbahan sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang kakayanan. So, yun po. Opo, Brother Joseph, yung fruits sa family, yung po yung nakaka-inspire. At pag nakita din ng iba, ma-inspire din sila na ang galing naman ng pamilya na yon, na lahat sila naglilingkod sa simbahan. Minsan sabay-sabay pa nga sa parokya, at mas magandang tingnan sa altar din na sama-sama doon na po na naglilingkod. Welcome back to Ate Cory. Ate Cory, welcome back. Nawala ka kanina. Wala Nasaklolo ako. siya. Hindi ko kasi Opo. gamay itong laptop ng ano po. Ang ako po, inspiration ko, hindi na ako lalayo ang anak ko. Sa nakikita ko ang anak ko, parang sinasabi sa akin, hanggang wala kang dapat nasayangin ng oras. Kasi ito yung paraan ko ng pagbabalik sa Panginoon ng biyayang aking tinanggap. Dahil nga, nung ako po ay magkaroon ng anak, 4 na taon at 4 na buwan na kaming kasal ng aking sister. Ang kahilingan ko noon, bigyan niyo po ako ang panalangin ko lang ay talaga, bigyan niyo po ako ng isang anak. So very specific ako, bigyan ko po ako ng isang anak. So nung ako po ay nagkaroon nga ng isa, I never asked for another one. Talagang hindi na po ako. Kasi satisfied na ako doon na answer prayer na ako, na bigyan ako ng isang anak. At bago pa man dumating ang anak ko, may mga pangalan na kasi ako pinanda para sa kanila. Kung lalaki, Jose Xavier. Kung babae nga, Perry Icon. Icon ay parang pihira. Pamihira yung may pangalan na Icon. Actually, yung Icon, kinuha ko sa Immaculate Conception. Kasi it was the feast of the Immaculate Conception nung kami magkakilala ng aking asawa. Kaya very significant sa akin yung kapistahan ng Immaculada Conception. Tapos na Mary, in honor of Mama Mary, na siya talagang hiningan ko ng awat habang nailapit ako sa Panginoon para ako ay maging isang ina. Kaya yun ang laging nagpapaalala sa akin na ito ay pagbabalik puri ko sa Panginoon. Ang aking paglilingkod ay isang paraan ko ng pagbabalik puri dahil iniyayaan niya ako ng isang anak. Na hanggang ngayon naman din ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon, nakatapusan ng pag-aaral at meron na rin naman hanap. Yan ang pagsirio. Ako. At pag nakita niyo si Icon, younger version ni Ate Cory. Parang magkapatid lang sila kung nakita na ninyo. No po. Sabi niya, Ate Cory kanina. Very easy for me to tell kung ilan taon na akong katikista. Kasi edad ni Icon Kasi edad ni Icon yung aking pagiging. Pumasok ako ng katikista ng June.
And then July, naglalagta ako. Yun. Kaya, Amen. 28 years na si Icon, 28 years. Opo. Yan. Sabi po ni Ate Cory kanina, madali lang naman malaman kasi tatatlo lang sila. Pero binilang ni Ate Cory, extended family niya. Napakarami po nila. Mm-mm. At sure kami, Ate Cory, na huwaran ka din sa mga pinaglilingkuran mo po. Nakakabigay ka ng inspirasyon sa kanila, even sa amin na mga mothers. Amen. Opo. So sa inyo naman pong pananaw, ano po yung mga maaari nating pwedeng maging hakbang na simulan ng isang binyagang Kristiyano upang mas maging aktibong kabahagi sa misyon ng simbahan? Yung mga karanasan niyo po, kayo talaga po ay laman talaga kayo ng simbahan, sobrang aktibo. No po, paano kaya po natin sila mahihikayat din na maging ganun din po yung intense ng kanilang paglilingkod sa simbahan? Sino po nais magbahagi? Ate Bessie. Ah. Ang sa akin po is parang kasi yun yung based on my own experience. Siguro ang pwedeng unang gawin ay make friends with God muna. Kilalanin mo muna siya para alam mo kung sino yung makakasama mo. At siguradong sigurado na mapapabuti ka. So kung makipagkaibigan ka muna sa kanya, siyempre magiging close kayo, magkakaroon kayo ng magandang relasyon sa isa't isa. It will be a good start. Thank you, ate. Opo, totoo po yun. Brother Joseph. Siguro po sa parte namin bilang tagapaglingkod ng Parish Renewal Experience ay ang nakikita po namin, personally ang nakikita ko na magiging pamamaraan kung papaano ay yung pagpapanibago at pagbabalik loob, yung renewal of faith and conversion. So, ito po kasi yung very vital ito eh. Una, dapat makilala talaga ng isang binyagan kung ano ba talaga, kung saan matatagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay. Sa tuwing nagkakaroon ng paghahati ng tinapay, dahil ito yung pagtatagpo ng tao at ng Diyos. At gayon din naman, dapat maipakilala talaga yung tunay na simbahan na itinatag ni Kristo. Dahil sa katotohanan, maraming binyagan sa papel, pero hindi binyagan talaga doon sa tunay na pananampalataya at dapat sampahin. So, that's one, pagkilala. Nakapaloob din doon yung pagsusuri ng sarili, yung sa araw-araw na pagsusuri ng sarili. Na sino ba yung nasaktan ko? Sino ba yung nakasakit sa akin? Papaano ko ba na-offend ang Diyos dahil sa aking kayabangan, sa aking kahambugan, and so forth and so on. So, maintindihan ano yung plano ng Diyos talaga. Yung plano ng Diyos, simple lang naman eh. Ibalik ang tao sa Kanya at muli niyang pagharian dahil ang taong pinaghaharian niya ay puspos ng pag-ibig at kapayapaan. Yun, sa huli, yung mamuhay na ayon sa plano ng Diyos at sa huli nga, yung ibahagi ang mabuting balita. Sabi nga ng mga theologians, nung unang panahon, yung tradition, ang pinapamalita lang naman ng mga unang apostol, nabuhay na magmuli si Kristo. That's a very simple, napakasimple, pero yun ang nagbigay ng lakas ng loob, katatagan sa mga ibang naniwala, nanampalataya. Kaya nga, ako sa ngayon, sa kasalukuyan, very vital sa amin, yung pagpapanibago ng pananampalataya at pagbabalik loob sa Diyos. Lalo na sa panahon natin ngayon na lunod tayo sa social media. Sabi nga ni Father Benny, merong 8 continent
Sa katotohanan, 7 lang yung kontinente. Meron ng 8 continent na na-discover, and that is the cyber continent. Na yung number 1 na nagiging kalaban natin sa ating pang-araw-araw na pagsasabuhay ng ating pananampalataya at pakikiisa kay Kristo. End of sharing. Thank you po. Akala ko po, Brother Joseph, ang sasabihin yung continent na other ay yung Philippines. May another continent dito na nabuo sa atin. No, kidding aside. Thank you for, yun ang masakit na katotohanan sa sinabi niyo po na marami ang binyagan sa papel lang. After pong binyagan, tanggapin yung certificate, parang babalik na lang uli ako pagkakukumpilan. Babalik na lang uli ako pag ganito po. So, yun nga yung isa sa malaking hamon sa atin ng mga naglilingkod para gawing aktibo yung mga kasapi natin sa simbahan. Thank you po, Brother Joseph, Ate Cory. Tayo po sa Paska. No po. Tayo po sa Paska, huwag maging aktibong kabahagi ng misyon ng simbahan ay we should start from you, no? Dapat sa akin magsisimula, hindi sapat na malaman ko lang ang tungkol sa Diyos, yung mga aral, yung mga doktrina. Ang mas mahalaga, yung maranasan ko ang pag-ibig ng Diyos at kung paano siya kumikilos sa akin sa araw-araw. And kapag gano'n na nararamdaman ko ang kanyang presensya sa aking buhay, maaari ko siyang ibahagi sa iba. Di ba sabi nga ay, hindi ka makapagbibigay ng isang bagay na hindi mo naman tinataglay. So kaya mahalaga para sa akin na maranasan ko muna ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay at pagkatapos noon ay makakapagbahagi ako ng kanyang kapagihan sa iba. Salamat po. Thank you po. Ang gaganda po ng sharing ninyo, Naterlen. Opo, kaya alam ko, marami po sa ating mga ka-ECOS, lalong-lalo na po yung mga student catechists ng St. Paul University at San Miguel na nakikinig ngayon sa Transfer talaga. Saka yung sabi ni Ate Beses, to make friends with Christ, then yung simulan sa sarili, tapos yun nga yung sa simbahan, na pagsuriin natin yung ating misyon sa simbahang kinaaanipan. Kaya naman, Sister Maribeth, nais kong tanungin at ng mga guests, sa inyo pong pananahimik at panalangin, paano po ninyo nararanasan yung pagtawag ng Diyos na maging tagapagdala ng pag-asa? As we celebrate the year of hope. Yes. Unahin na po natin si Sister Cory. Sister, sabi ko, kapag ikaw ay nawala na ng pag-asa, wala na. Parang wala na kasunod. Wala na. So, nagmamatter talaga sa akin yung maging hopeful palagi. At saka yung maging positibo rin sa nangyayari sa buhay ko na sa kabila ng mga difficult at pangyayari ay nakakakita ako ng something good yung ito. So, dapat na maiwanay ang leksyon at iyak sa akin. Sa pananahimik ko, mas lalong na nararamdaman. Gamitin ko yung word ni Sister Che. Yung sabi niya, talaman, nakalimutan mo yung word na napaka-ano? Yung Pakikipagtalamitan. talamitan, yes, oo po yun. Yung pakikipagtalamitan. No, yung pag-ganoon na, di ba, yung gravity di ba? Yung gravity ng connection ko sa Diyos, na tumatulungan ko na hindi pa ako nagsasalita, alam na ng Diyos kung ano yung aking kailangan. Tumingin lang ako sa Kanya, without saying any word, nagkakaunawaan kami. Amen, Ate. Amen. Mukhang may kasabayan kung ano po dyan. May concierto, Ate Cor. May birthday. Celebration. May birthday. Okay. Yes.
shout out na rin. Maraming, congratulations kundi. Happy birthday po. Sa kapitbahay niyo ba yun, ate? Okay, Ate Bessie, kayo naman po. Inyo pong pananahimik at pagdadasal po. Paano niyo po nararanasan si Lord bilang tagapagdala ng pag-asa? Ah, Sa akin po, nararamdaman ko ito sa pamamagitan ng, yun nga, tuwing makikipag-usap ako sa kanya, sa Adoration Chapel at sa mga prayers ko, nararamdaman ko na pinapalakas niya ako at sinasabi niya sa akin na lagi, Basilia, diyan ka lang. Sundin mo lang ang mga bulong ko sa'yo. At makita sa'yo ang pag-asa. Yun nga, set as the example of a good leader, a good Christian leader, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ah, yun po naman yung lagi ko, sa aking mga maraming hinaing at sa aking maraming luwang na ubos tuwing mag-uusap kaming dalawa. Ang ending naman din po yun eh. Diyan ka lang. Yun yung naririnig kong ending ng usapan namin ni Lord. No, diyan ka lang. Makinig ka lang sa mga sasabihin ko sa'yo. Yung mga bulong niya sa akin na ganun, yun lang po talaga. At yun ang hindi makatkat sa aking isipan bilang isang kursilista na sinasabing maging asin at ilaw ka ng sanlibutan. At yun naman po ang aking, kumbaga, pinipilit na din sa aking maliit na kakayahan. Yun Sabi nga po, be still. No, diyan ka lang po, manatili. Brother Joseph, thank you, Ate Bessie. Siguro po ay medyo may interconnected tong question number 8 saka yung question number 4. Whenever dumarating ako sa pagkakataon na ubos na at nananahimik ako, doon ko naririnig yung patuloy na bulong ng Diyos na magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod mo. Magpatuloy ka lang kung ano yung nararanasan mo. Dahil yung nararanasan mong iyan, wala pa iyan sa bilang ng sugat na tinamo ko sa aking katawan, tinamo ko sa aking ulo, tinamo ko sa aking palad at paa. So, yon ang isang laging ibinubulong sa akin ng Diyos na anuman yung sakit na nararanasan mo, magbibigay sa iyo ng kalakasan yan sa dakong huli. At gamitin mo yung karamdaman na iyan sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. The truth of the matter, meron po akong tatlong problema sa aking spine na sinubukan ng ipagamot pero until now talagang nararanasan ko pa ang aking mga paa, yung aking mga kamay, inaabot ng matinding pamamanhid. Pero sa kabila noon, yung bulong ng Diyos, hindi ko matanggihan. Dumarating din sa punto na parang ayoko na. Give up na ako. Pagod na ako. Pero sinasabi din ng Diyos, kakapraso pa lang yan eh. Hindi pa naman yan yung naging karanasan ko. Kaya siguro, yun yung nagbibigay sa akin ng patuloy na pagtugon doon sa mga bulong ng Panginoon na yun. Ng Panginoon. Salamat po. Thank you po. Okay lang mag-lazy day, basta tuloy pa din. Ito po. Amen. Opo. Sisegundahan ko yan ng isang tanong, brother. Kaya si brother na sasagot una-una. Kung kayo po ay haharap sa Panginoon ngayon, ako ay sabi nga nila, Lord, wag muna. Sa susunod na. Pero example lang ngayon, ano po ninyo masasabi na tinupad ninyo yung inyong misyon bilang isang binyagang Kristiyano? Well, sabi mo nga ay sister, wag muna.
Oh, yun, wag muna. At marami pang Malaki pa misyon. Opo. marami Oo, pang marami pang misyon misyon. na gagampanan. Pero hindi natin siguro talos ang kalooban ng Diyos kung kailan, kung saan, kung paanong pamamaraan. Siguro ako, ang sa pagharap ko sa Panginoon, sasabihin ko sa Kanya, hindi ako karapat-dapat, subalit sa abot ng aking makakaya, ay pinagsumikapan kong gampanan, ganapin, yung iniatang mo sa aking balikat sa kasalukuyan na paglilingkod sa parokya bilang tagapanguna, at gayon din naman dito sa Malolos Diocesan Association of Parish Prac Secretariat, na sa kabila ng nasa Southern District kami, iniikot namin yung North, East, and South, na andun yung challenge. Pero lahat ng iyon ay pagtugon doon sa kanyang panawagan. Kaya nga siguro pihiramin ko yung salita yung isinulat ni Santiago. I have fought a good fight. I have run run a good race. So yun po siguro. San Pablo po. Opo. San Pablo Sige pala. po. Apo. Sino po ang susunod na haharap sa Panginoon? Ate Cory or Ate Bessie? Kasi sabi rin ngayon eh. Ako, Si Ate Basilia. ako naman po parang nang dumating sa akin ang tanong na yan, isa yan sa sabi ko, holo, naiiyak ako na naman. Sa lahat ng tanong na yan, yung dalawang yan talagang hindi ko mapigil yung sarili ko. Sa pagharap ko sa Panginoon, ang tangi kong masasabi sa Kanya ay, Lord, I'm sorry. Hindi ko po talaga natupad ang lahat ng gusto mo. Maraming pagkakataon sa buhay paglilingkod ko na yung pagiging isang taong mahina. Mahina sa part na maraming beses akong gusto ko nang sumuko. Pero feeling ko hindi dapat yun eh. Parang ang feeling ko, siya talaga yung kumakapit sa akin. Baligtad, hindi ako yung nakakapit sa kanya. Kanya, pag nakita kami, or pagharap ko sa kanya, maaaring yun yung sasabihin ko sa kanya na, Lord, sa panahon na naglingkod ako sa iyo, patawarin mo ako. Maraming pagkakataon na sinusukuan kita. Bumibitaw ako sa iyo at nagpapasalamat ako. Hindi mo ako binitawan. Sorry. Kulang na kulang ang mga araw na dapat ginawa ko ang tamang paglilingkod sa iyo. Kaya po sa edad ko ngayon talaga, I see to it na kaya kong being the chairman of Corsilio. Lahat ng bagay na kaya kong gawin pa. Kasi siyempre, pag senior ka na pala, nawawala ng memory mo. Nakukulangan na. Talaga pong minamadali ko na ang lahat ngayon sa pagtuturo ng mga bata, mga bagong rolista, mga kabataan na magtataguyod ng kursilyo, or else parang feeling ko, kinulang ako. Hindi ko natupad ang mission na ibinigay sa akin ng Panginoon. Maraming pagkakataong bumibitaw ako sa Kanya, at yun po yung sasabihin ko sa Kanya, Lord, I'm sorry, hanggang dito lang po talaga ang nagawa ko. Thank you for sharing, Ate. Apo. Ate Cory. Sister, no? Ang hirap din sagutin talaga ng number 9. I remember before, hindi ko alam kung ano ba to, updated seminar ba yun, na kami ay pina-drawing ng lapida. No, drawing kami daw ng sarili naming lapida. So, yung kailan ka pinanganak, yung last day, no? Pagkatapos doon, meron din kasama na para tula ng pamamaalam. So, di ba, although death is inevitable, lahat naman magdaraan sa kamatayan, pero ito yung isang pangyayari siguro na bihirang pag-usapan.
Di ba ba? Sa pagharap sa Panginoon, siguro ako sasabihin mo sa Kanya na sana Panginoon, ako ay talagang naging echo mo sa salita at sa gawa na sa aking patuloy na pagsasumikap para ako ay makalapit sa iyo. Sana yung aking mga nagawa is best enough for you to merit, no, na para makamtan ko ang iyong karya. Nilamang po. Thank you po. At naalala ko nga yun, meron tayong activity Yes, sa ano opo. yun yung palang year ng Holy Heroes yata yun. Yung pasusulatin ng lapida, may eulogy. Po, kaya nga Yes, nagulat oo. kami yung iba na gumawa. May mga sumunod talaga yung parang katatapos ng pagbasa ng kanilang eulogy. Nagkatotoo naman na may sumama talaga kay Lord. Yun ay isang activity lang pero isang paghahanda din sa atin talaga yun sa pagharap natin sa tumawag sa atin. Salamat po sa mga malalaman na pagbabahagi ng inyo pong pagninilay sa kakaranasan. Alam ko marami pong natutunan ng ating mga ka-ecos. At Mhm. syempre marami din sa kanila ang talaga namang sabihin natin ay nadala. Sabi nga ng isa nating sharer din dito sa ating chat, nakarelate po ako. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Bago tayo malagumin, sister, na yung ating sharing, ating episode for tonight, nais po namin na batiin ang ating Supreme Moderator, no po, si Mother Cecil Capiral RCM ng maligayang birthday. No po, bukas po, samahan niyo po kami na magdiwang at manalangin po para sa magandang kalusugan, sa kanyang leadership, no po, at gayon din sa kanyang mga intensyon, no po. At samahan niyo din kami manalangin po na sana bukas ay magkaroon ng isang magandang panahon, no po, para sa selebrasyon. At inaanyayahan po namin kayo, mga ka-ecos, no po, kung kayo po ay available, kita-kita po tayo sa San Rafael Gym ng 2 p.m. ang banal na misa po. No po, maging bahagi po kayo ng birthday fundraising ng aming Mother Superior. No po. Amen. Opo. Ating pong pagdiriwang ng Jubilee ng Commission on Evangelization, tayo ay muling pinapaalalahanan sa dakilang tungkulin ng bawat Kristiyano ang maging tagapagdala ng mabuting balita ni Kristo. Ang binyag, hindi lamang tanda ng pagtanggap sa pananampalataya o sinasabi nga kanina ni Brother Joseph na isang kakarampot na papel lang, kundi ito rin ay isang panawagan upang makibahagi sa misyon ni Kristo. Ito ang maghatid ng liwanag sa gitna ng dilim, ng pag-asa sa gitna ng kawalan, at ang pag-ibig sa gitna ng pagkakawatak-watak. Sa mundong madalas na lumulubog sa takot, pagkakanya-kanya at kawalang direksyon, ang ating pong binyag ay nagsisilbing paalala na tayo'y isinugo. Hindi tayo mga manonood lamang, kundi mga misyonero sa sariling tahanan, komunidad, paaralan at parokya. Ang mabuting balita ay hindi dapat manatili lamang sa ating puso. Ito'y dapat isabuhay at ipahayag, hindi lamang sa salita, kundi higit sa gawa, sa pagiging mapagmalasakit, mapagpatawad, at tapat sa ating pamilya, paaralan, trabaho at komunidad. Totoo po, may mga pagkakataong nahihirapan tayong ibahagi ang pananampalataya. Ngunit sa tulong po ng panalangin at ang halimbawa ng mga taong tapat sa kanilang misyon, tayo po ay patuloy na lumalakas at nagpapatuloy sa ating misyon. Ang Jubilee ay panahon ng banal na pagbabalik loob, paggunita at pagbabagong buhay. Sa ating pananampalataya, nakaugat ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa misyon. Si Kristo mismo ang ating gabay at lakas. At sa ating pag-asa, nakikita natin ang pangako na isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang pamayanang nagmamahalan, nagtutulungan, at nagkakaisa sa diwa ng Ebanghelyo. Kaya't sa ating paglalakbay mga ka-eko, bilang mga binyagan, naway yakapin natin muli ang ating tungkulin bilang mga saksi ng mabuting balita.
Ang ating mga simpleng gawa ng kabutihan, pakikinig at pagkalinga ay nagiging makapangyarihang anyo ng ebanghelisasyon. Ang ating pananampalataya ang magtutulak at ang ating pag-asa ang magbibigay lakas upang maibahagi natin si Kristo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Sa pagdiriwang ng Jubilee, tayo muli pinaaalalahanan na ang pananampalataya ang ating gabay at ang pag-asa ang ating lakas. Mga ka-ekos, naway sama-sama tayong magpursigi na maging buhay na patotoo ng mabuting balita, sapagkat ang tunay na misyon ng bawat pinyagan ay maging buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos sa daigdig. Upang saan man tayo naroroon, madama ng lahat ang pag-ibig at liwanag ni Kristo. Muli po mula po sa programa ng Religious Catechist of Mary, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga naging panauhin sa buwang ito at sa gabing ito po. Maraming salamat po, Brother Joseph. May nais po ba kayong batiin? May nais po ba kayong i-shout out? So binabati O ko po invitasyon po? binabati ko po ang aking of course ang aking may bahay si Ate Techi, ang aking mga anak si Sister Che na siyang naging daan para ako'y maging bahagi Opo. sa talakayang ito sa bahagi ng ito ngayong gabi. Opo. So of course maraming salamat sa aming sa pamunuan ng MDAPS at sa sangguniang pastoral ng parokya ng San Isidro. Salamat po. Opo. Thank you po. God bless you po. God bless your health din po. Salamat po. Ate Salamat. Bessie, salamat po. Ate Bessie, salamat po sa pagtugon niyo po sa gampani na ito. Although sabi niyo nga ay Lola's Day ngayon. Opo, pasensya, may background na po. Ako po'y mas higit po ako nagpapasalamat sa inyo at kahit pa paano ay naririnig din naman po yung boses namin sa ganitong pagkakataon. At ano ba yon yung uso? Shout out po sa mga kursilista dyan. Paghandaan po ang ating 60th anniversary, senior na tayo, mag-ayos na tayo. November 15 po sa Kalumpit, kay pa dyan sa St. John the Baptist Parish. Siyempre with our SD, Father Rodel Ponce. At sa akin pong paglilingkod, nagpapasalamat po ako kay Father Benny Justiniano. Siya po talaga aking personal spiritual advisor na talaga sa mga hinaing ko sa buhay, nandyan siya. Shout out po sa San Isidro Labrador Parish at syempre po sa aking pangalawang simbahan, ang Our Lady of La Salette, Quasay Parish, sa mga kapatid kong katikista na lagi ko rin kasama. Salamat at higit sa lahat, salamat po sa Diyos. Hindi niya ako binibitawan. Sa mga RCM sisters, marami po naman sa inyong naging malapit talaga sa puso ko. Kay Mother Cecil, happy birthday. Minsan ko na rin po siyang pinagpaalaman. Ang sabi niya sa akin, Ate Bessie, tumigil ka. Minsan lang tayo nagkikita, yan ang sasabihin mo sa akin. Diyan ka lang. Parang narinig ko po ang boses ng Panginoon sa kanya. Kanya isa din po siya sa nagbibigay ng lakas sa akin sa aking buhay paglilingkod. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Ate Bessie, at advance congratulations and happy anniversary sa Cursilio. Sana yung araw na yun ay wala ding ulan at wala ding baha. Pero isang magandang pagdiriwang din yung kung sama-samang lulusong sa baha. Nako. Thank you po, Ate Cory, ang ating awardee. Congratulations at maraming salamat. Although pagod ka din, ay nagpaunlak ka pa din po. May nais ka po bang batiin? Bati na naman po sa lahat po ng katekistas, lahat tayo sa Malolos. Kita-kita po ulit tayo sa ating nalalapit na diocesan evaluation. Good evening po. Thank you po. Okay, tayo po ay manalangin. Inaanyayahan namin po kayo, mga ka-echoes. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Espiritu Santo. Amen.
mapagmahal, sa pagtatapos ng aming programa. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya ng aming pagtitipon. Salamat sa mga aral at inspirasyon na nagpapaalala sa amin ng aming misyon bilang mga binyagan. Ang magpalaganap ng mabuting balita, magpahayag ng pananampalataya at maghatid ng pag-asa. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang upang sa buhay ang mga pananampalataya at maging saksi ng iyong pagmamahal sa aming pamilya, paaralan at komunidad. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin habang kami magbabalik sa aming mga tahanan. Naway taglayin namin ang liwanag ni Kristo at maipasa ito sa aming kapwa. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa Batang Minor TV. Magkita-kita po tayo next month, 4th Saturday po. Kung ang guest natin ngayon ay mga pioneers na sa paglilingkod, ang guest po natin sa isang buwan bilang preview ay ang mga chikiting po na hinuhubog po sa paglilingkod. Kaya abangan nyo po yung ating mga makakasamang mga bulilit na po na hinuhubog sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ano po magiging masaya yun, Sister Maribel? Para tayong nasa nursery. Thank you po. Maraming salamat, Ecos. At happy birthday po, Mother Cecil. Happy birthday, Mother Cecil. Happy birthday, Mother. We are echoes of